Symposium at Comprehension. Pangunahing sagabal sa proseso ng komunikasyon ang pagkakaroon ng suliranin sa wika. Wika ang nagsisilbing medium upang maihatid ang mensahe sa kapwa. Ito rin ang nagsisilbing medium upang maintindihan ng nakikinig ang mensaheng nais na ipaabot sa kanya. Bagamat may mga komunikasyong di-verbal o kaya hindi ginagamitan ng wika, pangunahin pa rin ang paggamit ng wika. Ang hindi ganap na pagkaunawa o pagkaalam sa paggamit ng wika ay nagsisilbing hadlang sa mabisang komunikasyon. Maraming dapat isaalang-alang sa larangan ng komunikasyon upang mapagtagumpayan ang isang mahusay na pagsasagawa nito. Kadalasan, para sa mga tao na tagapagsalita ng isang wika, halimbawa ng mga tagapagsalita ng Tagalog, ang unang wika ay tinatawag na taal na tagapagsalita ng Tagalog. Nagiging natural lamang o hindi na kailangan pag-isipan ang paggamit ng naaangkop na pahayag ayon sa sitwasyon. Gayunpaman, para sa mga hindi taal na tagapagsalita, dapat niyang matutuhan kung paano lumikha at umunawa ng wika sa iba't ibang sosyo-linguistikong konteksto na may pagsasaalang-alang sa mga salik gaya ng estado ng kausap, layunin ng interaksyon at itinakdang subsesyon ng interaksyon ayon kay Freeman at Freeman 2004. Hello, mabuhay Maltana! Ako si Erica Jean Ricaro at ngayon ay aking tatalakayin ang mahalagang salik sa linguistiko interaksyon, ang speaking model ni Jaimes. Setting and scene, saan nag-uusap. Tumutukoy ito sa panahon at lugar na maaaring kinagaganapan ng komunikasyon o diskurso. Participant, sino ang nag-uusap? Sino ba ang tagapagsalita at sino ang tagapagpakinig? Isa ito sa dapat isaalang-alang sa mabisang komunikasyon sa kultura ng mga Pilipino. Isang normal na tagpo na kapag matanda ang kinakausap ay gumagamit ito ng po at opo sa pagsagot o pagsang-ayon sa kanila. Ends. Ano ang layunin ng pag-uusap? Napakahalagang isaalang-alang ang isang mananalita ang kanyang layunin sa pakikipag-usap bago magsalita. Sa kabilang dako naman ay kinakailangan ding magtalaga ng layunin ang tagapagpakinig kung bakit siya makikinig, higit na mapagpaplanuhan ang mga salita at paraan ng pananalita kapag maliwanag ang nilalayon sa pagsasalita. Act sequence. Paano dumadaloy ang usapan? Ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari habang nagaganap ang komunikasyon. Kiss. Hindi ka panipaniwala sa isang nagagalit ang nakangiti habang nagpapahayag ng saloobin. Kinakailangan bumagay sa tono ng sumasalita ang mga kataga. Ngayon naman ay dadako tayo upang tulakayin ang tungkulin ng tagapangulo ng konferensya. May mahalagang tungkulin sa talakayan ang tagapangulo. Ang mga tungkulin ito ay nararapat na magampanan ng mabuti upang ang pagpapadali ng konferensya ay maayos. Una ay ang tagapagpasimula. Ipinakikilala niya ang suliranin ng tatalakayin, ang sanhi nito at ang layunin ng talakayan, at ang mga dalubhasang tagapagsalita. Sa makatuwid, ang tagapangulo ang siya maghahatid ng paksa ng usapan sa mga tagapakinig. Ikalawa, pinananatili niyang maayos ang lahat sa pagtatalakayan. Ang mga naliligaw sa paksa na makagugulo lamang ng oras at ang mga mainiti ng ulo ay pinaaalalahanan niya. Ibig sabihin, malaki ang gampanin ng tagapangulo upang mapanatili ang kaayusan at talakayan ng isang konferensya. Ikatlo ay ang tagapagpaunlad. Inaaakit niya ang mga tagapakinig na maglahad ng kanilang opinyon at katanungan tungo sa kalilinaw ng iba pang suliranin. Sa makatuwid, dito ay malaki rin ang gampanin ng tagapangulo upang masukat kung may natutuhan ba ang mga tagapakinig at makapagbahagi sila ng solusyon upang maging produktibo ang talakayan at masolusyonan din ang iba pang usapin na dapat pagtuunan ng pansin. At ang panghuli ay ang tagapagwakas. Matapos ang talakayan, tanungan at sagutan ng lahat, binubuod niya ang mga napag-usapan o napagkasunduan. Mahalaga ang gampanin ng tagapangulo sa parting ito upang higit na maunawaan ng mga tagapakinig ang napag-usapan at upang subukin din sila kung may natutuhan sila at malinang ang kanilang isipan sa mga suliraning dapat mapag-usapan. Ngayon naman ay aking tatalakayin kung ano ang symposium. Batay kay Pastoran 2015, ang symposium ay isang interaksyon o talakayang pangkatan hinggil
sa isang tiyak at napapanahong issue. Pauuri ito sa dalawa, ang formal at di formal na symposium. Kadalasan, formal ang gamiting anyo ng symposium lalo na sa mga paaralan o universidad. Ano nga ba ang pinagkaiba ng formal na symposium sa di formal na symposium? Ang formal na symposium ay akademikong pagpupulong, mas sistematiko at gumagamit ng mas mataas na antas ng wika. Kaya naman nabanggit kanina na formal ang symposium na ginagamit sa paaralan o universidad. Samantala, ang di formal na symposium ay mas malaya, karaniwang talakayan sa araw-araw na salita at naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga relax na paraan. Ang symposium ay tinatawag din pagpupulong bayan, isang pangkat na karaniway binubuo ng 4 hanggang 6 na dalubhasang tagapagsalita na inanyayahan upang talakayin ang iba't ibang aspekto ng ilang mahalagang isyong pampubliko. Bawat isa ay naghahanda ng sariling talumpati hinggil sa isang aspekto ng paksa na inilaan na ayon na rin sa larangan ng kanyang pinagdalubhasaan. Ang chairman o tagapangulo ang nagsasaayos sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga tagapagsalita nang hindi maguluhan ang mga tagapakinig. Bawat tagapagsalita ay pinapakilala ng tagapamagitan o moderator at bawat pagtalumpati ay may taktang haba ng oras. Ngayon naman ay dadako muli tayo upang talakayin ang komperensiya. Ayon naman kay Shah, 2018, ang komperensiya ay isang sitwasyong pangkomunikasyon na kung saan ang tagapagsalita o eksperto sa piling larangan ay inanyayahan upang magbahagi ng kanyang mga pananaw sa iba't ibang paksa sa mga delegado. Ito ay nakikita sa konsultasyon o talakayan sa pagitan ng estudyante at ng kanilang tagapayo. Sa makatuwid, ang talakayan sa loob ng paaralan na kung saan may interaction ang mga mag-aaral at guro ay isang magandang halimbawa nito. Ito din ay tumutukoy sa isang formal na pulong kung saan ang mga kalahok ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang pananaw sa iba't ibang paksa. Maaari itong maganap sa iba't ibang larangan. Kaya maaari magkaroon ng komperensiya ang mga guro, magulang, doktor, mga atleta at sa anumang larangan ng pampalakasan, mga mangangalakal, mamamahayag, mga eskola sa panliliksik at iba pa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayon. Sa bahaging ito, bibigyan natin linaw at pagpapakahulugan ang roundtable discussion. Sabi dito, ang roundtable discussion ay isang informal na talakayan na binubuo ng hanggang 10 kalahok. May facilitator na gumagabay, ngunit aktibo na makilahok ang lahat kaya walang naninibabaw sa usapan. Layunin nito ang tukuyin ang mga issue, makabuo ng mga estratehiya at makanap ng solusyon. Parang win-win-win. Sa parang ito, pantay-pantay ang lahat ng kalahok, anuman ang kanilang pinanggalingan o larangan. Okay, gaya ng ating madalas na dinadaluhang pulong, ang roundtable discussion ay tinutukoy nito yung mga isyong napapanahon at napag-uusapan ngayon. Gaya din ng ibang pagpupulong na ating dinadaluhan, tayo ay nagpa-participate. Layunin din itong makagawa kaagad ng isang malinaw na solusyon at mabilisang aksyon. Dito daw sa roundtable discussion, pantay-pantay ang lahat. Kahit dito anuman ang iyong pinanggalingan, anuman ang iyong antas sa lipunan, maari malaya kang makibahagi kung anuman ang iyong opinion, saalubin at idea. Ngunit ang pinagkaiba lang dito sa ibang pagpupulong, minsan may limitasyon ang mga miyembro o kalahok nito. Ngunit alam kong nagtatanong sa isipan nyo o pumapasok sa isipan nyo kung lumampas ba ito sa 10 kalahok. Maaari pa rin ba siyang tawaging roundtable discussion? Opo, maaari pa rin siyang tawaging roundtable discussion kasi walang batas naman na nagbabawal o naglilimita dito. Pero gaya na sabi ko, ang roundtable discussion ay kailangan malinaw at maayos ang talakayan. Gaya din ng ating mga pulong na pinagdadaluhan, meron din itong mga panuntunan bago magsagawa ang roundtable discussion. Una ay iwasan paggamit ng mobile phone at anumang distraction, pananatiling tahimik at maayos ang lugar, makinig ng mabuti, walang pang-iistorbo habang may nagsasalita, iwasan ang sabayang usapan, igalang ang oras ng pagsasalita, walang dominasyon na nakatuon sa pagkakasundo-sundo, aktibong
pakikilahok ng lahat, igalang pagkakaiba ng opinyon at huwag gawing personal, voluntaryo ang pakikilahok. Alam naman natin lahat ang panuntunan ng nagsisilbing gabay at taga-organisado sa mga pagpupulong nang sa ganon mas maintindihan natin ang mga idea, opinyon ng bawat isa at maiwasan ang kahulugan. At alam ko na bawat isang mga panuntunan na binabanggit ko kanina, alam na natin ang kahalagahan nito, lalo na sa igalang ang pagkakaiba ng opinyon at huwag gawing personal. Sumunod naman tayo ay ang bago ang pagsasagawa ng round table. Dapat tukuyin ang tamang bilang ng kalahok, lalo na kung baguhan. Dapat 10 o 12 lamang ay sapat na. Maghanda ng malinaw na layunin at agenda. Ayusin ang petsa, oras at lugar ng maaga. Planuhin dapat ito ng mabuti, mag-imbita ng mga kalahok mula sa iba't ibang sektor at humingi ng kumpirmasyon, ihanda ang kumpletong detalye ng imbitasyon, layunin at agenda, oras, lugar, kontak, magtalaga ng facilitator at iba pang kinakailangan na tawan, i-promote ang pulong gamit ang mga social platform at ihanda ang mga kagamitan tulad ng hands-out at visual. Gaya ng ating mga pagpupulong na atin namang pinagdadahulan muli, meron ding mga ginagawa tayo bago magsagawa ito, gaya ng ibang pagpupulong, inaayos ang mga petsa at lugar. Ganun din sa round table discussion. Dapat unang-una dito yung membro, dapat 10 o 12 lamang. Dapat meron tayong malinaw din dito daw na layunin at agenda, nang sa ganun magkaroon ng direksyon yung ating pag-uusapan. Hindi lang ito lumawak ng lumawak hanggang napunta lang sa wala lahat ng pinag-uusapan natin. Ayusin ang petsa at oras at lugar ng maaga. Syempre mahalaga yung petsa sapagkat maaaring yung kalahok na yun ay maaaring gagawin sa lugar na yun ay maaaring hindi siya makadalo sa ating round table discussion at isa siya sa malaking kawalan at maaaring makasagabal o hindi maging malinaw ang talakayan kung wala siya. Dahil dito sa round table, mahalaga ang bawat idea, binibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na maibahagi ang kanilang kaalaman. Siyempre yung lugar, sapagkat dapat maayos yung lugar na ating pagpupulungan. Dito yon, binibigyan din yun dito sa round table discussion. Nang sa ganun, walang istorbo, maayos ang daloy ng talakayan. Dapat ihanda yung kumpletong detalye. Siyempre, para hindi magkaroon ng hinala at mainganyo yung ating mga iimbiteng kalok. Dapat kumpleto yun. Nang sa ganun, hindi sila mawalang ng gana na umattend dito at hindi sila magtalang. Kasi kung wala kang ibibigay na impormasyon, hindi nila alam kung saan sila pupunta at hindi din nila alam kung bakit sila pupunta doon. Maaring makasama yun sa pagpupulong, baka kung anong oras sila dumating, walang umattend, ganun po. Magtalaga ng facilitator at iba pang kinakailangan na tauhan. Siyempre, kailangan din talaga ng mga facilitator at ibang tao yung magbibigay ng pagkain, mag-aayos ng mga visual aids at ang pinakamahalagang facilitator, syempre sila yung magiging gabay o taga-ayos ng pagpupulong. Pwede na daw itong i-promote gamit ang mga social media kasi ngayon, sa panahon ngayon, marami nang gumagamit at mas mabilis nating maihatid yung mga impormasyon. Hindi na natin kailangan magbahay-bahay, maglakad, magtiis sa mainit na araw. At meron din itong ulit na panuntunan habang sinasagawa ang round table. Meron din itong panuntunan. Dapat daw ay dumating ng maaga upang tiyak ang handa ang lahat. Dapat bilang bahagi tayo, dapat dumating tayo ng maaga sapagkat kung pahuli-huli tayo, maaring may mga ideya o pangyayari na hindi natin sukat akalain na mangyari at hindi natin maiintindihan yung daloy ng talakayan. So, paano tayo makakabigay ng maayos na idea? So, maari yung makasama sa atin at hindi natin may tanong. Maari ulit tayong magtanong na nakakasayang ulit ang oras. So, dito ipakilala daw ang facilitator, layunin at agenda. Siyempre, mahalagang ipakilala ng facilitator, layunin at agenda para magbigay ng tiwala at maayos na talakayan. Ipaliwanag ang mga alituntunin at proseso, pananatiling maayos ang daloy ng diskusyon sa tulong ng facilitator. Siyempre, dapat ipaalam mo din yung mga alituntunin para magkaroon ng kamalayan yung mga miyembro sa mga bagay na dapat gawin nila at dapat nilang gawin. Dapat din hinikayat natin ang makiisa yung bawat isa, yung
hikayatin ang partisipasyon ng lahat at kolektahin ang feedback. Kasi nga, mahalaga na mahikayat mo sila na ibigay yung kanilang idea sapagkat hindi naman lahat ng tahimik na tao, ibig sabihin wala silang idea. Madalas may maganda silang idea na hiya. Kasi dito sa round table, dapat maiangat mo din yung kumpiyansa nila sa sarili at magkaroon ng pantay-pantay na karapatang magsalita. At pagkatapos nun, bigyan mo sila ng malinaw na buod at tapusin sa tamang oras. Siyempre, para hindi na kailangan nilang madali nilang maintindihan at hindi na sila mahirapan, ibigay mo yung buong layunin at buong napag-usapan. Parang sa ganun, hindi na sila magpapakahirap intindi at tapusin sa tamang oras sapagkat maaaring yung mga kalahok na yon ay may iba pang gagawin, may gagawin pang pamilya at maaaring yung lugar na inyong pinagagamitan ay may gagamit din. So mahalaga na matapos yun sa tamang oras. At dahil nga natapos na ang round table, dapat daw gumawa ng ulat tungkol sa naging talakayan, magpasalamat sa mga kalahok at ibahagi ang resulta, magbigay ng follow-up na gawain o sunod na hakbang, ibahagi, i-publish ang pag-usapan at mga issue. Siyempre, dahil natapos na nga ang round table, kailangan magbigay ka din ng ulat kung anong mga nangyari, ano yung mga idea, ano yung mga pinagkasundaan, at siyempre magpasalamat ka sa mga kalahok sapagkat dahil sa kanila, nagkaroon ng maayos na talakayan, mga magagandang idea, makabuluhan, dahil doon na natugunan yung problema kinakalap, yung issue. Tapos, dapat bigyan din sila ng sunod na hakbang doon kasi nga, dapat may apply na kung anong solusyon o napag-usapan o baka may maari pang gagawing mga aktibidad. Pagkatapos nun, dapat ibahagi natin to sa lahat para magkaroon din yung kaalaman yung ibang mga tao at maaring yung mga miyembro na hindi naka-attend sa talakayan. Yun lamang po.